Mula sa isang ordinaryong product review, sumiklab ang alitan ni Iwamoto at Haji Alejandro. Ang kontrobersya na nagsimula noong 2025 ay muling nabuhay ngayong 2026 at patuloy na pinag-uusapan ng publiko kung sino sa dalawang influencers ang nagsasabi ng totoo. The Philippine Showbiz List presents detalye ng alitan ni Haji Alejandro at Iwamoto dahil sa isang product review. Nag-umpisa ang kontrobersya nang bumili ang content creator at makeup artist na si Haji Alejandro ng isang phone accessory na na-promote ni Iwa sa kanyang TikTok live selling. Dahil dito, gumawa si Haji ng isang video review kung saan inilahad niya ang kanyang negatibong karanasan sa produkto. Sa kanyang video, hindi lamang niya tinuligsa ang produkto, kundi nabanggit din niya si Iwa dahil siya ang naging dahilan kung bakit niya ito binili. Dahil dito, mabilis na kumalat ang video sa online community at napukaw ang atensyon ng mga tagahanga ng parehong personalidad. Ang reaksyon ni Iwa ay agad na naging matindi. Sa halip na baliwalain ang feedback, sa TikTok post niya noong February 14, 2025, gumawa siya ng video na ipinaliwanag kung paano dapat gamitin ang produkto at sinubukang itama ang mga maling impresyon na naipakita sa review ni Haji. Humiling siya kay Haji nang may paggalang na huwag siyang tawaging sinungaling. Ipinahayag ni Iwan na ang mensahe niya ay mahaba at hindi na-edit, kaya't hindi niya ito maikakaltas sa pamamagitan ng TikTok Stitch feature. Kasabay nito, nagpasalamat siya at nagbigay ng God bless you. Ngunit ang sagot na ito ay hindi nakapagpatigil sa pag-usbong ng tensyon. Sa sumunod niyang TikTok post noong February 17, 2025, naglabas si Iwan ng isang mahabang tugon bilang sagot sa issue. Sa naturang post, binahagi niya ang naging sagot ni Haji na nagsasabing nakausap na niya si Iwa at naiparating na niya ang kanyang taus-pusong paghingi ng paumanhin. Idinagdag niya na sinubukan niyang harapin ang sitwasyon ng maayos at profesional hanggat maaari. Kalakip nito ang panig naman ni Iwa. Ipinahayag niya na gumawa siya ng video bilang pagtatanggol sa sarili na tinawag siyang sinungaling sa account ni Haji na labis na nakasakit sa kanya. Binanggit niya na ang kanyang asawang si Pampi Lacson Jr. ay nagbigay ng payo kay Haji na kailangan niyang humingi ng public apology dahil sa paninira sa kanyang pangalan. Gayunpaman, ayon kay Iwa, tumanggi si Haji na humingi ng ganitong apology. Sinabi nito na natatakot daw si Haji na baka lalo lamang lumala ang sitwasyon kung gagawa siya ng panibagong video, lalo na't hindi pa ganoon kalaganap ang issue noon. Nilinaw din ni Iwan na paulit-ulit niyang ipinapaalala kay Haji ang kahalagahan ng pagiging profesional sa pagharap sa issue. Para sa kanya, hindi tama at hindi profesional ang pagtawag sa kanya ng sinungaling. Sinabi rin niya na pinalimitahan niya ang comment section sa kanyang video dahil hiniling ito ni Haji at umaasa siyang gagawin nito ang tamang hakbang. Gayunpaman, malinaw na sinabi ni Iwa na hindi niya aalisin ang kanyang video kung hindi hihingi si Haji ng public apology. Anya, patas ang palitan na ito. Kung totoo ang pagsisisi ni Haji sa ginawa niya, dapat niya itong ipakita sa publiko. Haji speaks out about past issue with Iwa. Muling nabuhay ang issue sa isang kamakailang online interview kay Haji sa YouTube channel na Think Talk Tea noong February 24, 2026, kung saan sinagot niya ang tanong kung may nakaaway ba siyang ilang sikat na tao or influencers. Dito inamin ni Haji na hanggat maaari, sinusubukan nila ng asawa niyang si Lenny Aicardo na walang makaalitan. Kung mapapansin nga raw, bihira lamang sila makipag-collaborate sa kapwa nila influencers kasi ayaw nila magkaroon ng deeper connection maliban sa paggawa ng video dahil mula sa ganito ay nariyan ang posibilidad na maging kaibigan o makakasama sila sa group of friends ng ibang influencers. Paliwanag ni Haji kung bakit ayaw nila sa ganito ay tiyak na mag-aaway-away at magsisiraan lang din daw dahil maglalabasan na ng mga baho. Proven and tested na nga raw niya ito at madami na din napapanood na ganitong pangyayari sa TikTok. Bagamat hindi direktang pinangalanan si Iwa, malinaw sa mga pahiwatig na pinag-uusapan ni ang dating alitan nila tungkol sa produkto at review. Ipinaliwanag ni Haji na bumili siya ng isang produkto na tinukoy niya na phone section dahil sa video ng isang influencer celebrity na nagpo-promote ng item bilang affiliate. Nagandahan daw siya sa naturang produkto kaya sinubukan niya at i-affiliate niya din ito. Nalinaw ni Haji na unang experience at honest review, hindi daw siya bayad. Talagang gusto lang daw niya itong i-affiliate dahil sa pakiramdam niya ay makakabenta ang produkto. Subalit hindi umubra ang produkto sa kanyang inaasahan, kaya sa kanyang review, sinabi niya na mali o sinungaling ang claim ng produkto. Dahil na-influensya ng video ng influencers na pagbili, nabanggit niya ang pangalan nito sa kanyang review.
Pero paglilinaw ni Haji, hindi ang influencer ang sinasabihan niyang sinungaling, kundi ang mismong claim ng produkto sa pagiging effective nito. In-upload niya ang kanyang reaction video na nasabing produkto sa TikTok at sinabing wala itong masyadong engagement. Bilang tugon, gumawa ang influencer ng panibagong video na nagpapakita kung paano dapat gamitin ang produkto. Hanggang sa nag-message siya sa kanya ang influencer. Ayon kay Haji, sinabihan siya dito na isa siya sa tagahanga ng makeup artist pero nalungkot daw siya dahil sa review nito. Sinabi daw sa kanya ng influencer na sobrang hateful ang mga ginamit niyang salita. Sa puntong yon ay agad naman daw humingi si Haji ng paumanhin at nilinaw na hindi niya intensyon na sabihin ang ganoong salita sa influencer, kundi doon sa produkto dahil sa hindi nga ito gumana sa kanya batay sa kanyang experience bilang affiliate. Sinabi din niyang aalisin niya ang kanyang video, kasabay nito, humiling din siya sa influencer na tanggalin ang video nito bilang kapalit. Sa huli nagkaroon ng pagkakasundo sa pagitan nila. Ngunit paliwanag ni Haji na hindi agad natanggal ang video ng influencer dahil ito ay may ads at hindi madaling mabura sa platform. Bilang kompromiso, iminungkahi ni Haji na i-off na lamang ang comment section ng video upang hindi na lumala ang sitwasyon. Binura na din niya ang kanyang reaction video nang walang nakakaalam ng issue sapagkat hindi naman daw ito kumalat at walang views. Gayunpaman, nagpadala daw ng mensahe ang asawa ng influencer na tila nananakot o may pagbabanta. Sinabihan daw siya nito na hindi sila sang-ayon sa pag-delete ng video at nagbabala na maghahain sila ng kaso sa paninira ng pangalan kung hindi humihingi si Haji ng public apology. Pinaliwanag naman ni Haji sa asawa ng influencer na nagkausap na sila ng misis nito at na-settle na ang issue. Kaya ganung gulat na lamang daw niya na mag-message muli sa kanyang influencer at sinabing hindi siya okay. Na-trauma at na-trigger daw siya at iyak ng iyak. Bilang tugon, sinabi ni Haji na wala na siyang gagawin at iiwas na lang siya para wala ng issue. Punto pa niya, kung dudugtungan pa ang video ng another video, lalaki o lalala lang ang issue na sa simula ay hindi naman dapat. Binigyang diin din niya na hindi siya nag-public apology kasi alam niya na naging okay na sila. Nagtataka pa nga si Haji kung bakit kailangang lagyan ng ads ang isyung yon. Sa katunayan, nakagawa pa nga raw si influencer ng sunod-sunod na content sa issue nila sa tuwing nagla-live at nag-a-affiliate ito. Dagdag pa ni Haji, sobrang stressful ang pangyayaring yon kasi buntis pa ang misis niya ng panahong yon. Hindi niya binigyan pansin pa ang issue, naka-move on na at blinak na raw nila ni influencer ang isa't isa. Iwa fires back on Haji's version, clarification and objection. Sa halip na matapos ang issue, tila lalo itong pinalala ng muling pagsasalita ni Haji. Bagamat wala siyang binanggit na alinmang personalidad, marami sa netizens ang kumbinsidong si Iwa ang kanyang tinutukoy dahil tugma ito sa pagsasalarawan ng detalye sa nakaalitan niyang influencer noong nakaraang taon. At katulad ng inaasahan, sa kabila ng hindi pagbanggit na kanyang pangalan, nagsalita si Iwa upang ilabas ang kanyang panig. Sa kanyang pinakabagong TikTok post, tulad ng ginawa ni Haji, wala din siya binanggit na pangalan, pero malinaw na ang makeup artist ang kanyang pinupuntirya. Sinabi ni Iwan na ang bersyon ng kwento ni Haji ay labis na na-edit at hindi totoo at mariin niyang tinutulan ng pagpapalabas ng ganitong narrative. Sa kabila ng pagkakaroon ng issue noong nakaraang taon, tila sinisikap daw ni Haji na balikan at gawing kontrobersya ang sitwasyon kahit na noong una ay sinabing ayaw nito ng issue. Binanggit ni Iwan na naapektuhan na kanyang mood at reputasyon dahil sa pagpapalabas ng interview. Ipinaliwanag niya rin na may resibo at mensahe bilang ebidensya sa kanilang pag-uusap at hiniling niya ang consent ni Haji para i-post ang mga ito upang maipakita sa publiko na mali ang sinasabi ni Haji tungkol sa tinakot siya o sa umano'y demandang ginawa sa kanya. Ayon kay Iwa, maling pahayag na siniraan siya bilang sinungaling tungkol sa produkto at ang claim na may ads sa kanyang video ay dahil sa pagsira sa kanyang kredibilidad ni Haji at sinabi niyang may pahintulot si Haji sa pag-boost ng video noon. Mariin din niyang itinuro na hindi nanakot ang kanyang mister at malinaw na ang mensahe ni Pampi ay maayos at may layuning humingi lamang ng consent para sa pag-post ng mga mensahe. Mariing binanggit ni Iwa ang salitang sinungaling kay Haji bilang twirang pagtutol sa paraan ng pagkakwento at sa pagbibintang sa kanya. Kalakip nito ang caption kung saan mariing ipinapahayag ni Iwa ang kanyang pagkainis kay Haji. Sinabi niya na tila hilig ni Haji ang paggawa ng kwento o baka napaniwala na nito ang sarili sa sariling bersyon ng pangyayari. Hiniling din ni Iwa na tigilan na siya ni Haji at hinamon niya ito na pahintulutan siyang i-post ang kanilang mga pag-uusap
upang malinaw sa publiko kung sino talaga sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!